Ulta. Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas. Not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
talakayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Isang maulan na hapon, Pilipinas ang ating oras sa 5:21. Dahil ang pamamahayan kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Isang maulan na hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas, pero malamang sa Mindanao baka hindi umulan, mainit. Welcome po sa ating programa, ito po ang DZRH Balansyado. Live po tayo sa DZRH Radio at DZRH News Television. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Henry Uri, ako po si Josa Cruzat. At narito na po ang ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Balansyado. Dating Office of the Vice President, SDO Gina Acosta, idiniklara bilang hostile witness humarap sa direct examination sa impeachment trial. Pag-disburse ng 125 million pesos confidential funds ng OVP kay Colonel Lachica, galing umano sa instruction ni VP Sara ayon kay Acosta. Malacanang walang impormasyon sa balitang humiling ng private meeting si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Alternative work arrangements at learning modes ipinag-utos ng Malacanang sa Metro Manila, iba pang lugar sa Luzon. Malaking bahagi ng Metro Manila, ilang lalawigan sa Luzon, binaha dahil sa malalakas na pag-ulan. Level ng tubig sa Marikina River mabilis na tumaas, nasa ikalawang alarma na. 3 abogadong pinasabpina sa umano'y sex scandal plot laban kay E.S. Recto humarap na sa National Bureau of Investigation. At hanggang 5 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na bukas. At yan po ang ating mga balansyadong headlines at ngayon para naman sa detalye ng ating mga balansyadong balita. Balansyado. Idiniklara ng impeachment court bilang hostile witness si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer SDO ng Office of the Vice President o OVP sa ika-16 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang ruling matapos aminin ni Acosta na mawawala ang kanyang trabaho sa OVP kapag na-impeach o matanggal sa pwesto si VP Sara Duterte dahil coterminus sa termino ng Vice Presidente ang kanyang appointment. Dahil dito pinayagan na si Private Prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan na gumamit ng mga leading question sa testigo. Pakinggan at panuurin po natin ito. Saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss nyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminus? Coterminus po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. So maalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witnesses has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman,
The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Samantala, naging mainit ang pagdinig ng sitahin ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta sa paggamit ng salitang Bisaya at obligahin na magtagalog at English. Giit ni Tulfo, hindi niya maintindihan kung bakit hirap na hirap si Acosta magtagalog sa impeachment court, gayong sa pagdinig sa House o ng House Committee on Good Governance ay nagtatagalog ito. Inamin naman ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na buong 125 million pesos na confidential fund ng opisina para sa huling bahagi ng 2022 ay ibinigay niya kay Colonel Raymond Lachica batay umano sa utos ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos siyang tanungin ni Attorney Amando Ligutan sa kanyang pagharap bilang hostile witness sa Day 16 ng impeachment trial. Ayon kay Acosta, kilala niya si Lachica bilang hepe ng VP-SPG at security officer ng OVP na eksperto umano sa confidential activities. Gayunpaman, iginiit ni Attorney Ligutan na walang nakasaad sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na maaaring mag-disburse ng confidential funds ang isang security officer. Nagpakita rin si Ligutan ng mga video at transcript ng House hearing na umano'y nagpapatunay sa pag-turnover ni Acosta ng pera kay Lachica. Panoorin po natin ang bahagi ng paglilitis. Despite not being in the circular na po pwedeng sila Chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's her interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, argumentative. There is more than I willing to would answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Samantala, kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang paggamit ng Bisaya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagsagot bilang hostile witness sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Tulfo na may kopya siya ng transcript ng House Committee hearings noong 2024 kung saan nakapagsalita naman umano ng Filipino si Acosta. Gate ni Tulfo, dapat magsalita ng Tagalog si Acosta upang mas mapabilis ang paglilitis. Dahil dito, inatasan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang House Private Prosecutor na pumili na lamang ng isang wika sa pagtatanong sa testigo. Naritong bahagi ng manifestation ni Senator Erwin Tulfo. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Samantala, sa iba pang mga balita, wala namang natatanggapan na impormasyon ang Malacanang sa balitang humiling ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Yusay Claire Castro, hindi niya ito makukumpirma dahil wala namang binababa sa kanila na anumang impormasyon. Panoorin at Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan.
Yan po si Yusek Claire Castro. Nang tanongin naman kung bukas sa pakikipag-usap ang Pangulo kay VP Sara, sinabi ni Yusek na bukas na makipag-usap si PBBM sa kahit sino, kabilang ang hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi lang partikular sa Vice Presidente. Muli narito po si Yusek Castro. Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to. Ang ating oras sa 5:31, ipinagharap ng panibagong kaso ng perjury ni Vice President Sara Duterte ang nagpakilala na dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Personal na nagtungo sa Piskalya ng Taguig ang pangalawang Pangulo upang iharap ang reklamo, kasamang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo. Sinabi ni Panelo na ang kaso ay may kinalaman sa supplemental affidavit ni Madriaga noong April 11, 2026. Sa halos 1,000 na pahinang reklamo, sinabi ng abogado na bukod sa malinaw na may intensyon si Madriaga na sirain ang Vice Presidente. Noong March ay iniharap ni VP Sara ang unang perjury complaint laban kay Madriaga. Sa kanyang notarized affidavit na ni-refer sa Ombudsman noong December 2025, binanggit ng dati umunong bagman na siya ay nag-deliver ng malaking halaga ng salapi para sa national campaign ni VP Sara na galing umano sa Pogo at drug lords. Si Madriaga ay nagpakilala din bilang intelligence and security officer sa ilalim ni dating Pangulong Digong Duterte. Itinatag umano niya ang grupong ISIP o Inday Sara is my president, kung saan ay naging national convener siya noong 2020. Si Madriaga ay nakapiit sa Camp Bagong Diwa sa Taguig simula noong 2023 dahil sa kasong kidnapping. Samantala sa iba pa nating mga balita, ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at iba pang probinsya simula alas 12 kaninang tanghali ngayong araw po ito, August 17, dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa Memorandum Circular No. 127, kasama sa direktiba ang Metro Manila, Zambales, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Batay po yan sa rekomendasyon ng NDRRMC. Ipinauubaya naman sa mga lokal na pamahalaan ng ibang rehiyon ang pagpapatupad ng localized suspension habang diskresyon naman ng kanilang management sa pribadong sektor ang kanilang work arrangements. Samantala, mabilis na nalubog sa baha ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil biglaang buhos sa biglaang buhos ng malakas na ulan dala ng habagat ngayong araw. Tinatayang magkasindami ang buhos ng ulan kaninang 12 noon to 1 p.m. at 1 oras na average na bagyong Ondoy noong 2009. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, 76 mm rainfall ang naitala sa Science Garden ngayon lamang August 17. Mabilis rin tumaas ang level ng tubig sa Marikina River sa 16 meters, kaya itinaas na ito sa ikalawang alarma kaninang 1:31 ng hapon. Abot tuhod ng baha ang tumambad sa mga motorista at commuters sa ilang bahagi ng Maynila, Quezon City, Pasay City at Mandaluyong. Naging usad pagungring ng trapiko sa ilang bahagi ng Makati dahil sa mga pagbaha. Umabot na sa 238 na pamilya o katumbas ng halos 700 katao ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa Maynila. Ito ay matapos ang halos walang tigil na buhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng lungsod na nagdulot ng pagbaha. Sa ngayon, pinakamaraming evacuees ang nanunuluyan sa Doña Teodora Alonzo High School na nagmula sa Barangay 327 Zone 33, habang maunti ang lumikas mula sa Barangay 199M to 200A na mananatili muna sa multipurpose hall. Batay sa ulat, nabigyan na ng hot meals at lunch ang mga evacuees sa naturang eskwelahan.
Umabot naman sa 27 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, 26 sa mga nasawi ay sibilyan habang ang isa ay tauhan ng PNP. Batay sa pinakahuling tala, mayroon pang 2 nawawala habang 18 ang naitalang nasugatan. Samantala, sinabi ng Office of Civil Defense o OCD na mahigit 5 milyon na ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Pumalo naman na sa mahigit 5 milyong katao ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Luis, bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, kabuuang 5,084,000 individual o katumbas ng halos 1.5 million families ang apektado ng nagpapatuloy na masamang panahon, kabilang ang mga sumusunod sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Batay sa datos ng OCD, sa 24,893 katao ang nananatili sa higit 500 evacuation centers habang 27 na nga po ang nasawi. Ang ating oras sa 5:36, sugatan ang 66 na taong gulang na lola matapos madapa sa hanggang tuhod na baha sa bahagi ng EDSA sa Pasay City. Naabutan ng DZRH News na duguan ng mukha ng lola na naghahanap umano ng masasakyan papasok sa trabaho sa Taguig City. Anya nawalan siya ng balanse at tumama ang mukha sa bakal. Binigyan ng paunang lunas ng Pasay Vehicular Traffic Investigation Section ang biktima at nakumbinsing magpadala sa ospital. Samantala, hanggang tuhod o gatuhod ang naranasang baha sa bahagi ng EDSA sa Pasay City at kanya-kanyang lusong ang mga pasahero na hirap sa paghahanap ng masasakyan. Hinimok naman ng Malacanang ang publiko na i-report ang sinumang mang-aabuso sa implementasyon ng Presidential Scholarship Program. Partikular na ang mga opisyal ng barangay na pumapabor o namimili ng kaibigan o kaanak kumpara sa mga tunay na nangangailangan na mag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas sila sa ganitong reklamo para masiguro na naaabot ng programa ang mga dapat na benepisyaryo. Saad pa ng Palace official, pwede silang dumulong o dumulog sa National Office ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, DILG, Office of the President at sa PCO. Nagmula ang paalala ng palasyo matapos ng isang Facebook post dyan po sa Negros Oriental kung saan isa sa mga tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship ay anak ng isang nakaupong barangay chairwoman. Bad news naman para sa mga motorista. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes, August 18. Ayon sa Department of Energy o DOE, tataas ng 2 pesos and 49 centavos sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 84 centavos naman sa kada litro ng diesel. Pinakamalaki naman ang itataas ng kerosene na aabot sa 5 pesos and 01 centavos kada litro. Ang pagtaas ng presyo ay dahil pa rin sa patuloy na pangamba sa supply ng langis sa gitna ng nagpapatuloy pa na tensyon sa gitnang silangan. Iniimbestigahan na ang 5 persons of interest sa panalambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte noong Sabado po yan, August 15. Sa ambush interview sa COMELEC, kinokonsidera ng komisyon election-related violence ang nasabing pananambang at patuloy ang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. Tinitingnan din ng komisyon ang insidente na banta sa kabuuan ng paghahanda sa halalan. Niyak ng COMELEC Chair ni Attorney George Garcia na tuloy ang pagde-deploy ng mga kagamitan, tauhan at tuloy din ang pagsasanay sa mga guro at technical people sa buong Bangsamoro. Matatanda ang tinamaan ng bala ang isang Land Cruiser at a Fortuner na kabilang umano sa convoy pero ligtas naman si Makakuwa at ang kanyang mga kasama. Ating oras sa 5:39 at iyan na po ang mga may init na balita dito lamang sa DZRH Balansyado. Abangan ng ilan pa sa mga mahalagang mga detalye, impormasyon, lalong-lalo na po at malakas pa rin po at pabugso-bugso ang pag-ulan at ang pinaka-latest announcement mula naman sa palasyo kung ano na ba ang magaganap bukas. Mga ganitong panahon ay talagang madaming abangers. Abangers, ayan, kung may pasok ba o wala.
kung meron bang kumbaga change of work arrangement, kung work from home na lang ba. Ayan. So, tama-tama dahil mukhang mag-aanunsyo ang Malacanang in a few minutes. Tama ba? Mukhang okay na? Pwede na. Ayan. Ready na dahil meron po muna tayong Flash Report. Flash Report! Ang Malacanang iaanunsyo ng palasyo ang alternative setup sa work at school para bukas. Sa RH14, Miss Let Narciso, balita mo yan, Miss Let. Miss K, alternative work arrangements pa rin bukas sa National Capital Region at sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Yan ang bagong memorandum circular na inilabas ng Malacanang para bukas August 18, 2026. At yan ay batay pa rin sa rekomendasyon ng NDRRMC dahil nga sa patuloy na inaasahang mararanasang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Mananatili ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang vital services para matiyak ang patuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. Para sa mga paaralan sa iba pang lugar, ipatutupad rin ang alternative. Babalikan natin. Miss Let, parang nabasa ko dito ay ano lang siya, alternative work arrangement. Wala pa yung alternative learning modes sa mga paaralan. Learning modes. So, pagka pa lamang ito sa mga tanggapan ng gobyerno. Okay, so ibig sabihin, Miss Let, maghihintay pa tayo para sa mga eskwelahan? Oo, pero batay dito sa memo nakalagay ay yung localized suspension ay depende sa mga local chief executives. Local chief executives. Dahil iba-iba yung sitwasyon sa bawat lugar. Katulad ng Marikina ngayon. Nauna na sila, nag-suspend na sila for tomorrow. And then also may mga areas yata sa Quezon City, mataas na rin yung tubig baha dito sa dito sa lungsod ng Maynila. So, depende na sa mga LGUs, no? Tama, Miss Let? Andiyan pa ba si Miss Let? Oo. Ayun. Kasi ang nakalagay dito ay pati yung sa klase. Okay. Learning modes for classes at all levels, public and private schools. Doon sa mga nabanggit na lugar, maliban kung may ibang direktiba yung mga local chiefs. Okay. So, yun. So ito yung ang inilabas ng Malacanang, ito yung overall, kumbaga. Pero kung may ibang anunsyo ang LGU, yun yung susundin nila. Okay. Yes. Pero sa ngayon ay alternative learning modes at alternative work arrangement. Para walang mamimiss na klase at wala ring mamimiss na trabaho. Hopefully, wag lang magkaroon ng brownout sa mga bahay para makapag-work from home. Nasa second paragraph pala yung alternative learning modes. Inuunahan mo kasi si Miss Let. Miss Let, pagalitan mo si Josa. Klaro na Miss Let. Thank you, Miss Let. Balik sa inyo, Miss K.S. Josa. Thank you, Miss Let Narciso, live from Malacanang. Flash Report. Flash Report! Excited ka kasi, Josa. Yung pala. Ulit natin na partner yung mga lugar. Ilocos Sur, syempre National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Okay, and yun nga, anunsyo ng Malacanang ay mga areas dito sa Metro Manila ay nasa dapat alternative work mode setup na sila katulad ng work from home. Yes. And pati na rin sa mga eskwelahan. Maliban po kung may anunsyo pa ang inyong mga local government units at mga local officials. Ayan, at least malinaw para kasi kawawa yung mga bata pagka sila ay nakabihis na, nakalabas na ng bahay, tapos biglang baha, di ba, biglang bumuhos yung ulan, tapos pauuwiin sila, para na silang mga basang sisiw niya. Baka
tsaka baka magkasakit pa, di ba? Tsaka para yung momentum nila nandun na sa kanilang alternative learning mode. Kung ano ba ang alternative learning mode yan? Oo nga, no? Modules ba Siguro, yan? depende O din internet, Zoom? Depende din siguro sa mga LGU kung gagawin nila yun. Kasi yung iba wala naman silang access sa internet. Ayun nga Kung magkakaroon sila ng yung online classes. Pero baka naman, meaning ng yung ibang alternative is yung meron mga module type. Merong ganon. Kasi kailan ba yung pandemya, hindi lahat ng mga lalawigan at saka syempre yung mga magulang at mga pamilya, wala silang access. May mga areas pa rin na mahina o walang access sa internet. So, ang alternative dyan ay yung mga modules. Ayan. Okay, so yan na po ang pinakalatest sa Malacanang. Please be guided accordingly po at mag-ingat po tayo. Magbabalik tayo makalipas ng ilang mga paalala. Ako po si Miss Karen Oyong. At ako naman si Josa Cruzat. At ang ating oras sa 5:45. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Pal. Pilipinas ang ating oras, 8 minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. At ang babalik po ang ating programa, ito pang DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bigyan daan po muna natin ang ating panayam sa isang importante pong grupo na meron din pong equally na importante pong advokasya. Ayan, meron po silang gusto po na ipanawagan sa ating mga mambabatas at sa ating Pangulo. Ayan po, ito po ay tungkol sa adolescent pregnancy. Ayan, at dahil nga po itong grupo na to ay binubuo ng mga magulang, mga parents at syempre ng mga guro, sila po ay ang una pong nakakaalam kung ano po ang mga challenges na pinagdaraanan po at kinakaharap ng ating mga estudyante patungkol po sa napakaseryosong issue ng pagbubuntis o maagang pagbubuntis. So nasa linya na po natin si Principal Zaida Padulio. Siya po ang tagapagsalita ng Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention o PTA-PP o PTAP. Ayan po. Ayan nga, Ma'am Zaida, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, Ma'am Zaida, she is joining us. Magandang hapon po. Via Zoom. Ayan. Okay na ba ang Zoom niyo? Ayun na si Ma'am. Hello Ma'am, isang maulang hapon po and welcome po sa ating palatuntunan dito po sa DZRH. Unang-una po sa lahat, as Principal Zaida Ma'am, could you tell us about yung PTAP o yung inyong grupo na Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention? Ano po ang inyong, sabihin na natin, layunin, mandato
ano po ang inyong role para naman po sa ating mga estudyante at mga adolescents? Good afternoon po. Ang Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention ay binubuo po ng mga magulang at saka mga guro kung saan amin pong ina-advocate na sana po wala ng bata na mabubuntis. Ito po ang aming pong pinaka-tagline dyan po ay no children having children. Okay, so ito po bang inyong grupo, Principal Zaida Padulyo, ma'am, binubuo po ng siguro mga ilang miyembro na po kayo at ilan po ang inyong mga chapters po siguro sa Luzon, Visayas at Mindanao? As of now po, we are concentrated in Metro Manila. So there are a group of teachers and parents na nag-a-advocate po dito. And we do have regular sessions. And in fact, ang isa po sa na-advocate ko po as a school principal, every start of the school year, meron po kaming parents orientation. At dito po namin nilalabas yung mga datos tungkol sa mga naging problema namin pertaining to a number of students na bubuntis taon-taon. And for a principal and teacher at the same time who had been in the service for 33 years in public school, walang taon na walang hindi nabubuntis na estudyante. And this is alarming kasi sa 2024 na PSA data, mayroon pong naitala na 138,697 na mga kabataan na nabuntis on that year, and this is about 10% of the entire birth rate for that year alone, 2024. Oh, medyo madami po 'yan, ano? That's all in 1 year yung numero na 'yan, tama ba? Yung Yes datos po, na 'yan. that was yun po, yung pinaka po do is 2024. Yun po yung ginagamit natin na baseline. And this also becomes the basis para lalo kaming manawagan even to the President na sana gawin sana isa sa kanyang mga priority bill for approval yung pagpasa ng adolescent prevention Adolescent bill. Pregnancy Prevention Bill. Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Sana po may isa batas po ito kasi kailangan po ito ngayon para lalo nating mabigyan ng sapat na information ang mga kabataan na nabuntis. Halimbawa, we're talking about isipin na lang natin yung 138,697 na nabuntis noong 2024. And then, i-consider din po natin ano ang kailangan nilang support from the government when it comes to rearing their children. At kung halimbawa, if there are health issues na kinakaharap nila. And of course, the number 3 is dapat tulong-tulong po yung school or yung teachers, ang parents, and even the community and yung mga social work para po mangyari po yung gusto nating pangarap natin na sana wala ng batang mabubuntis. So Principal Zaida, yes, siguro pag-usapan natin later on itong Adolescent Pregnancy Prevention Bill. But first of all, gusto ko lang po sana na mailatag natin yung landscape and so that we can have a good picture kung bakit ba may ganitong issue sa ating mga kabataan, sa ating mga estudyante. In your experience as principal, sabi nyo nga 30 years and ongoing po sa teacher and a principal, sa inyo pong palagay, tumataas po ba ang bilang ng mga nabubuntis na mga kabataan at estudyante as we move along? Of course, as we move along, kada taon ba tumataas ito? Nadadagdagan? Yes. Opo, tumataas po siya taon-taon. At ang alarming po, pabata ng pabata, yung mga bata na nabubuntis. As young as 9 years old in 2023, meron na pong nabuntis na 9 years old. And that is precisely because they are exposed sa social media, nakikita nila sometimes sa mga pornographic materials, and some of them get this wrong information from yung sa surroundings nila. May mga tao, may mga possible na perpetrators na pwede mag-take advantage dahil sila ay ang pag-iisip nila ay siyempre bata pa, immature pa. So
hindi pa nila masyadong alam yung boundaries nila, at syempre kailangan with their consent, at syempre kailangan alagaan nila yung kanilang katawan. That nobody should be touching them, yung mga ganun pong mga issues, dapat po na ituturo po yan ng maayos po sa mga bata. And they should get the information from their teachers, from the parents, and of course from sa ating gobyerno, lalong-lalo na galing po sa mga agencies na pwede makatulong po para dito. So what is the, kumbaga, may similar background po ba itong mga batang to, or this is across the board, Principal Zaida Padulio, ma'am? Whether these are kids from private schools, private institutions, public schools, sila ay nasa lower to kumbaga middle class or middle economic families, may kaya po. Ano po ba yung profile? So far yung nakita namin na profile po, mas mataas po ang bilang ng mga actually in the Mimaropa region, and then Region 9 and Region 12, and even in Metro Manila. So the profile usually, syempre, yung mga liblib na places, kung halimbawa sa probinsya man yun, and in Metro Manila, usually mga dysfunctional families kung saan walang nag-guide sa kanila, walang adult figure na nag-guide sa kanila, and these children have so much freedom, hindi nila alam kung yung mga boundaries nila, so they are free to do their thing kasi wala yung parents nila, walang gumagabay, yun ang right term doon, walang gumagabay ng tama po sa kanila. And so I think this is also across yung walang ng economic status, because I know some teenagers na nabuntis kahit na medyo well off ang kanilang family. Okay, so ibig sabihin sa issue na to ay pantay-pantay. Ayan, ang mga kabataan, and they are also prone, or they're also kumbaga na at risk, pare-pareho sila at risk sa ganitong sabihin natin threats sa kanilang pangangatawan, kanilang kalusugan at kanilang kumbaga future na rin. Pero eto nga po, Principal Zaida Padulio, mama, yung pag-push nyo po sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill, I think pahapyaw nyo pong nabanggit kanina kung ano yung magiging aksyon ng concerted efforts ng ating pamahalaan, ng ating mga eskwelahan, ng ating mga grupo po na nakafocus dito. Pero can you tell us how important is this bill? Bakit kailangan po na maipasa ito at maging batas? Without the bill, magiging walang ngipin siya. So, halimbawa, sa mga parents, dapat makapacitate po sila at mabigyan ng tamang, halimbawa, yung mga capacity building is, which may include yung, halimbawa, sa mga LGU, dapat may mga orientation sila pertaining to sexuality and fertility. Sa eskwela naman, pwedeng yung, halimbawa, as early as elementary, depende sa kasi age appropriate lagi ang ating pinopropose. Pwedeng what is appropriate for students in grade 3, 4, 5 and 6, and what is appropriate for teenagers in high school. Kasi ito yung mga ages kung saan napaka-vulnerable nila. Kasi syempre nga very immature pa sila, madali silang maguyo, and then and of course lalong-lalo na pag yung sa high school kasi peer pressure din peer pressure, maliban sa peer pressure, dumadaan talaga sila sa stage ng adolescence. And alam natin yun na once they start having their menses, dapat naiintindihan ng bata na anytime na they, halimbawa nagkaroon sila ng mga risky behaviors, pwede na silang mabuntis. Ayun. So, information ang kailangan, education. Yes po. Okay. So, ito naman ang tanong. Baka kasi may mga iba namang mga parents na medyo may konting, kumbaga, may konting hesitation. Will this also
open the doors to topics like birth control, artificial birth control, kasi family planning is for the family na, no? Pero yun yung paggamit ng birth control, condoms, pills, yung mga ganyan po. Yung ating sex education, how do we get pregnant biologically, physiologically, di ba po? Sabi nyo, it has to be appropriate for the age group or for kung ano po o gaano katanda o kabata yung ating estudyante. So, paano nyo po ina-address yung mga agam-agam na katulad ng nabanggit ko at most likely may mga parents na ganun po yung iniisip nila? Actually, being a parent myself, and syempre I also have my own children, although they're already adult, may mga teachable moment na pwede nating isisigway yung mga halimbawa yung mga ganyan nangyari. Halimbawa, nakakita sila na may mga look at that, nabuntis siya kasi at an early age, kunyari at 10 years old, kung halimbawa nag-menstruate na siya, nagpo-produce siya ng egg. And then, ito yung mga moment na pwedeng i-integrate, no, ng isang parent kung halimbawa nabigyan sana ng education, no. So, totoong napaka-uncomfortable. And it's not an easy conversation with your children when we are talking about sexuality. Kasi, ano yan parang dati mga parang tabu yan. Nobody talks about sex in the family, and no parent that I know during my generation, I am 64 years old, can freely talk about sexuality, about reproduction, about contraceptives to their children. Para kasing kaya ito ang hesitation ngayon ng ibang parents. Baka I'm encouraging my son or my son or my daughter to go into premarital sex kasi parang tuturuan natin sila. But then again, mayroong side by side with with values formation sa family, yung values plus the right information, pag pinag-combine natin yan, there is no doubt that pag ito ay pinagsama natin yung values and at the same time yung tamang information, naniniwala po ako na ito ay malaking tulong para totally mag-zero na yung ating yung mga kabataan natin na nabubuntis. Okay. Nabanggit nyo na it's an uncomfortable issue pero kailangan po na buksan po natin ang conversation para maging open din po yung mga estudyante sa mga parents or dun sa mga adults na they can trust para hindi po nila nakukuha kung saan-saan, social media, sa internet, sa mga friends nila, at sa mga strangers yung impormasyon. And maganda ma'am yung nabanggit nyo, Principal Saida ma'am, na nakaakibat nito dapat may values pa rin. So kailangan na they work hand in hand, hindi lang basta ituro mo sa kanila yung basic information, pero kailangan na may kaakibat na values din po ito, and morals and character. So ma'am, siguro second to the last question na lang kasi medyo biti na tayo sa oras, pero sa mga mga kabataan po, mga estudyante na nakaranas po ng pregnancy, what were their main challenges? Naapektuhan po ba ng hustong kanilang buhay? Ano po ba ang maaaring maging epekto sa kanila? With my experience, sabi ko nga po, every year walang mintis na walang nabubuntis. So, nakita ko kung ano yung struggle ng isang batang nabuntis na babae. First is they have to forgo their schooling kasi they have to take care of their kid. Pangalawa, sometimes may mga birth complications because halimbawa mas bata pa, hindi pa ready yung kanilang katawan for childbearing. So another thing is once na kunyari nag-stop na mag-i-school, may hirapan pa rin sila makahanap ng work because unang-una hindi pa naman sila nakakatapos mag-aral. Kung yung mga nakagraduate na ng college, medyo may challenges pa. How much more for those young mothers na at an early age, kailangan niyang mag-work, kailangan niyang maghanap ng mapapasukan. So ano lang ang pwede nilang pasukan? Siyempre yung kung ano lang ang hindi nangangailangan ng mga diploma or things like that. Hindi naman natin hinuhusgahan sila, but this is why nandoon ang ating panawagan
panawagan na sana kung maisasa batas ito, matutulungan sila ng ating government na magkaroon ng halimbawa with DOLE at saka mga employment opportunities, halimbawa yung sa TESDA rin, and at the same time maalagaan ng kanilang mga anak. Okay. So ano po at ang mapalaki ng maayos. Yes, oo. Kasi syempre kung nandun naman na, we have to also respect life if it's a decision of the young mother to kumbaga to take it full term yung kanyang pregnancy and to raise the child. She also has to get support. So covered din po ito ng Adolescent Pregnancy Prevention Bills. Tama ba, Principal Zaida? Yes po, kasama po yan. Okay. So any message po sa ating mga teachers, ayan, pangalawang mga magulang yung mga yan sa eskwelahan, and of course mga parents na nanonood at nakikinig tungkol po dito sa ating advocacy na Adolescent Pregnancy Prevention Bill? Para po sa ating mga magulang, nandoon po palagi yung ating paalala sa ating mga anak. I know na hindi tayo nakabantay sa kanila 24/7, pero mas maganda po kung araw-araw kinukumusta natin ang ating mga anak, na napaparamdam natin na sila ay ating mahal, kasi isa po ito sa mga triggers kung bakit yung ibang bata ay napapariwara, kasi akala nila yung hindi nila mahanap na love sa loob ng kanilang family ay matatagpuan nila by having intimate relationships kung saan pinaparamdam sa kanila talaga na mahal or something to that effect. And since these are teenagers and vulnerable, so madali silang nakakagawa ng mga decisions. So na minsan risky behaviors na. So ang panawagan natin is keep talking to your children, no matter how uncomfortable it is. Dapat kinakausap natin sila about sexuality at saka yung mga boundaries. Napaka-importante po niya ng mga boundaries. And the same thing po para dun sa mga parents, sa ating mga kaguruan. Sana po as we go on, kasi kasama naman po yan sa aming mga lessons sa MAPI and even sa values education, andun po palagi yung ang ating paalala to have their boundaries, and the art of waiting, na sana no premarital sex, how to say no pag may mga nagti-take advantage. Yun po ang mga importante namin mga paalala. Ayan. Thank you very much, Principal Zaida Padulio, sa inyo pong oras na binigay sa ating programa, and good luck po sa inyo. Thank you, ma. Thank you din po for the time. Balansadong balita, balansadong issue. Atin po ang tagapagsalita ng Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention, si Principal Zaida Padulio. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras 11 minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Balansyadong issue. Balansyadong balita. Unahin na po natin ang ating mga balansyadong balita. Kumalat na fake memo tungkol sa umano'y work arrangement sa government offices kaninang umaga. Iimbestigahan yan ng PCO. RH14, Let Narciso. Balita mo yan, Miss Let. Go ahead, Miss Let. Samantala, full force operation ng mga pumping station ikinasasagit na ng pagbaha sa bahagi ng Taft Avenue. RH9, Tina Nolasco. Balita mo yan, Tina. Miss K, naka-full force na nga ang operasyon ng mga pumping station sa Maynila upang mabilis na mapakupa ang 35 sentimetrong baha sa bahagi ng Taft Avenue corner United Nations Avenue northbound. Nagsimulang tumaas ang tubig baha sa lugar bandang 7:30 a.m. ngayong araw matapos sumobra sa kapasidad ng mga drainage system ang tubig. Nadala ng patuloy at matinding buhos ng ulan. Upang tugunan ang sitwasyon at mapahu pa agad ang tubig, mabilis na pinalakas ng DPWH at kaukulang otoridad ang drainage at pumping operation sa paligid ng lugar. Kabilang dito ang Jokno Pumping Station at Taura Pumping Station, kung saan 2 pumping station at 2 mobile pumps ang agad na pinagana. Tuloy-tuloy din ang pagpapatakbo sa 2 malalaking pump sa BAC 111 para mabilis na humupa ang tubig. Bukod sa mga pumping station, agad ding nagpadala ang DPWH ng declaring crew sa lugar upang inisin ang mga baradong kanal at pabilisin ang agos ng tubig. Wala pang tiyak na oras kung kailan tuloy ang uhupa ang baha habang patuloy ang pag-ulan. Pinapayuhan ng mga biyahero at mga syuper na maghinga sa pagdaan o humanap muna ng alternatibong ruta habang nakatutok ang mga otoridad sa pagpapahupa sa mga bahang kalsada. Ito, si Manila Girl, RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl, Tina Nolasco. DZRH, balansyado. Balikan natin ang report ni Miss Let Narciso. Go ahead, Let. Hindi palalampasin ng Presidential Communications Office ang pagkalat ng pekeng memorandum kaninang umaga. Nakasaad sa naturang memo ang umano'y pagpapahintulot sa government offices na magpatupad ng alternative work arrangement. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bugbog na sa fake news ang Pilipinas. Inaalam na niya ang pinanggalingan ng fake memorandum na nagdulot ng kalituhan sa publiko bago ang naging opisyal na anunsyo ng palasyo kaugnay sa alternative work arrangement pasado 10:00 ng umaga. Umapela ang palasyo sa publiko na manatiling mapanuri sa tinatanggap na impormasyon at kumuha lamang ng update mula sa pamahalaan at mainstream media. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Miss Leta Narciso. DZRH, balansyado. Ating oras 6:23, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin
at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Pilipinas ang ating oras, alas 6:30 na po ng gabi. Balansadong balita, balansadong issue. At narito pa pong ilan sa ating mga balansyadong balita. Pacsilica Project, walang alokasyon sa 2027 proposed national budget. Balita yan mula sa Kamara kay Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Walang alokasyon sa ilalim ng panukalang 2027 national budget ang kontrobersyal na Pacsilica Project. Nilinaw ito ni na DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon at Finance Secretary Frederick Go. Sa briefing ng House Committee on Appropriations, inungkat ni Gabriela Party List Representative Sara Elago ang issue ng Pacsilica. Sagot ni Go, walang budget requirement mula sa pamahalaan ng proyekto at kung tutuusin dapat ay magkaroon pa ng revenue dito. Paliwanag ni De Leon, wala sa panukalang pondo para sa proposed industrial hub. Dahil wala pa namang nagaganap na pirmahan ng kontrata at pinag-uusapan pa lamang ang proyekto. Gate ni Go, hindi maglalagay ang DBM ng line item na nasa preliminary discussion pa lamang. Ang Pacsilica ay inisyatibo na pinangunahan ng Amerika na layuning lumika ng isang security supply chain para naman sa artificial intelligence, mga semiconductors at pagproseso ng mga critical minerals. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, kumustahin natin ang sitwasyon sa Makati City kung saan may naiulat din mga areas na lubog sa baha. Makati na yan RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan Noche. Alright, balikan natin si Noche. Red rainfall warning nakataas pa rin sa Metro Manila. Ilang residente sa Caloocan ni rescue naman dahil sa lampas na taong baha. RH23 Edwin Duque, balita mo yan Edwin. Tama, Miss Karen, ligtas na ang isang 5 buwang buntis at anak nito na 10 taon, kabilang na isang 5 taong gulang na batang lalaki sa Barangay 120 dito sa Caloocan. Ito yung epekto ng napakalakas na buhos ng ulan kanina. Nabulaga raw ang mga residente dahil doon sa creek na pagitan ng Quezon City at Caloocan, biglang tumaas yung tubig na umapaw sa mga residente. Mabuti na lamang at rumisponde itong DPSDM at ang Caloocan Disaster Management na ngayon nasa evacuation centers na sila.
Naka-evacuate na rin ang ilang residente sa Barangay 28 na babot ang Baywang at ang Tagat-Tagatan at ang bahagi naman ng Northern Police District sa Barangay 21. Kahit wala ng ulan pero patuloy pa rin yung pagbaha hanggang sa mga oras na ito. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado, balansyado. Maraming salamat, Edwin Duque. Flash Report. Flash Report! Kring-kring po, kring-kring panalo, yahoo! Yes, hello po, Ma'am Janet Valdez ng Pangasinan. Nasa linya na po ba natin para sa Kring-kring Panalo promo? Hi, Miss Janet! Po, magandang gabi po, ma'am. Hello po. Kumusta na po kayo sa Pangasinan, ma'am? Maulan po ba? Madilim? Kasi gabi na. Maulan. Walang po ang ulan. Maulan. Saan po kayo sa Pangasinan, Ma'am Janet? Villasis po. Sa Villasis. Okay. Ma'am Janet, gusto mo manalo ng 500 pesos in GCash? Yes po, ma'am. Yes na yes. Yes na yes. Sagutin mo muna ang katanungan na ito, Ma'am Janet. Ano pong himpilan ng radyong numero 1 sa Pilipinas at kauna-unahan? At ang lagi niyo po pinakikinggan dyan sa Villasis sa Pangasinan, Ma'am Janet? DZRH po. Correct ka dyan. Yahoo! At dahil dyan meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, Ma'am Janet. Salamat po, ma'am. You're welcome po. At magandang gabi po sa lahat ng mga taga Villasis, Pangasinan. At hanggang dito na lamang po ang ating programa. Susunod na po ang Usapang Legal. Kasama niyo po si Attorney Cam Cheryl Adaming Molina. Ang kanyang topic, alamin ang importansya ng prenup. Wow! Parang Alabea Alonso ba ang peg nito? Sa mga kakasal dyan, baka kailangan niyo pong pakinggan ito ang prenuptial agreement. Susunod na po yan. At sa ngalan po, Anika Henry Uy, ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Ingat po tayo, ang ating oras 6:35. Bye! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max alaga, Max protektado. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa.